So ito nga mga kabayan, maraming mga kapwa nating OFW na hindi natin pwedeng sa kanilang kaligtasan ay sapato sa mga inaala nila kung sila ba ay uwi na o hindi pa for patriation. At kung magkano ito galing sa ating gobyerno or sa DMW ng OWA dahil nga sa tensyon dito sa Middle East. At ayon sa DMW ay may sapat naman silang pondo para may bigay sa mga OFW ang basic assistance para sa mga OFW at lalo na sa mga OFW na mawawalan ng trabaho sa Pilipinas. At meron ding manggagaling na assistance sa DMW. Mga kabayan, watch po natin ang mga balitang ito. Pang suportang kailangan ng mga stranded na OFW at ng mga nais ng umuwi sa bansa. Patuloy rin ang koordinasyon ng pamahalaan sa iba pang ahensya at pribadong sektor upang masiguro ang maayos at mabilis na pagtugon sa mga OFW na apektado ng kaguluhan. Meron tayong mga necessary funds, Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahinto ang trabaho o kahit di kaya are in a distressful situation. Samantala, nakahanda naman ang DSWD na magbigay ng tulong sa mga OFW na naiipit sa gulo sa Middle East. Nakikipagtulungan na raw ang ahensya sa Department of Migrant Workers para bantayan ang kalagayan ng mga Pinoy doon. Kaugnay po niyan at iba pang issue, makakausap po natin si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Angela. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Yes, ASEC, marami pong kababayan natin ang pinipiling manatili sa Middle East sa kabila po ng gulo. At dahil natatakot po sila na mawala ng kabuhayan, ano-ano po ba ang maaaring tulong na maaari pong maibigay at matatanggap ng mga OFW mula sa DSWD kung sakasakali po sila ay uuwi na dito sa ating bansa? Well, Ms. Angela, ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian ay nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at sa Department of Foreign Affairs para nga po sa pagtitiyak ng agarang tulong para sa mga kababayan natin na pipiliin na umuwi sa ating pong bansa matapos nga po itong ongoing tension sa Gulf region. Sa utos po ng Pangulong Marcos Jr., titiyakin namin na sapat yung aming pong tulong na may papabot, kagaya na po ng financial assistance under our assistance to individuals in crisis situation. Gayon din po yung psychosocial first aid o yung psychosocial interventions na ibabahagi natin. And of course, ina-assess din po natin yung ating mga kababayan para naman sa Sustainable Livelihood Program. Kasi batid natin, Ms. Angela, na talagang isa sa mga concerns ay yung pong tulong para sa kanilang patuloy na paghahanap buhay. So we will also look into the possibility of extending the additional intervention po para sa ating mga kababayan. Pwede po ba natin lawakan yung explanation doon po sa sinasabi nating tulong na livelihood para dito po sa mga OFW dahil of course bukod po doon sa mga ayuda sa kanila, mas pipiliin po nila na magkaroon po ng trabaho dito or negosyo para tuloy-tuloy naman po yung pasok ng kita sa kanilang bahay. Yes, Ms. Angela, sa Sustainable Livelihood Program, meron po talaga tayong dalawang track. First is the employment facilitation and second ay yung micro-enterprise development track. Sa dalawang modalities po na ito, ang ginagawa ng DSWD ay kinakapacitate yung ating pong mga kababayan. We provide trainings and we provide also seed capital fund. Nang sa gayon, sila ay makapag-umpisa ng either bagong trabaho sa kanila pong community or makapagpatayo ng maliit na negosyo. Sa pamamagitan po ng intervention na ito, nakakatiyak tayo na kahit mawalan po sila ng trabaho sa Middle East, ay meron silang mapagkakakitaan pag-uwi po nila sa kanilang mga probinsya. Bagamat walang nabanggit kung magkano ang ibibigay ng DMW at ng OWA, tinatanong ng marami OFW kung pareho din daw ba sa ibibigay kagaya sa mga nakaraang repatriation na nabanggit ng OWA na makukuha ng OFW ng 150,000 pesos, 75,000 sa OWA
at 75,000 naman ang magagaling sa DMW. Pero guys, hindi ito latest statement ng OWA. Statement ito ni OWA admin PY Kauna noong mga nakaraang repatriation galing sa Middle East. Sa mga uuwi po nating mga kababayan na naapektuhan nitong conflict ngayon na meron tayo, the DMW through the Action Fund will give 75,000. And then po, from OWA, katulad ng binigay po natin sa mga kababayan nating umuwi from Lebanon, we will be providing a financial package, integrated na po dyan, yung reintegration package, we will be providing an additional 75,000. So in total, the DMW and OWA will be giving yung mga kababayan po natin, i-repatriate natin from affected areas, from Israel, a total of 150,000 pesos pagdating po dito sa Pilipinas. About naman sa amount guys, so wala mang binanggit na direkta o magkano ang makukuha ng mga OFW, ay may makukuha at makukuha pa rin talaga mga OFW bilang assistance sa mga repatriated OFW lalo sa mga aktibong membro ng OWA. Ito naman ang latest press briefing ng OWA at DMW yung March 4, 2026. But right now, the Secretary mentioned that we have already assisted in on-site, meaning doon po sa affected region in the Middle East, 1,824 OFWs, which means we have provided food assistance, hygiene kit. Some would need financial assistance dahil nawalan ng trabaho or kailangan po talagang tulungan yung distressed worker. Provided shelter and accommodation, welfare check, addressed the inquiries when it comes to the request for repatriation, evacuation, hospital visits. So the total, as mentioned by our Secretary, of all the OFWs we have assisted on site as of now is 1,824. And on the requests for repatriation, we have received iba't iba pong mga platforms for request for assistance from the DMW OWA teams. At maraming salamat din po, nagpapasalamat ako dahil kumalat po yung ating hotlines. At yun po ang importante na tama ang mga hotlines na alam ng ating mga kababayan. And we at the DMW OWA, we're working together to make sure na ma-verify po natin itong mga ito. Salamat din po at on the part of DMW OWA, lahat po nang nag-download ng Kamusta Kabayan app at sinagot itong mga survey, ano nga ba yun yung technique, yung Kamusta Kabayan app and checking their monitoring their status. Maraming salamat po. Shout out din po sa DICT, kay Sec Aguda, of course, kay USEC Dave Almirol, doon sa eGov app na merong report mechanism din. Ngayon po ay ito rin ay pinapasa rin po sa amin sa OWA kasi may mga pumapasok rin po ditong request for repatriation. Of course, our hotline 1348 at base naman ito din sa alam natin, pagdating sa gitnang silangan, ang gamit na gamit talaga ay yung WhatsApp. And so, we have been receiving inquiries as well as intentions for them to be repatriated. So the total repatriation request as of now received from the OFWs is 1,189. Yung numbers po na meron kami, real time po yan. Kasi po 24/7 yung monitoring natin. So as we speak, it's 1,189. And meron po dito is from Bahrain, Israel, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Lebanon, okay, Qatar, at doon po sa iba pang lugar na natatanggap natin. Meron din po tayo natatanggap from our offices here of DMW and OWA. Ang ginagawa po natin dito on-site at saka dito po sa ating operation center dito sa Maynila ay tinatawagan po ulit natin yung mga kababayan natin na nagsasubmit ng request for repatriation para po i-verify, no, at kunin ang mga detalye nila at kumpirmahin itong kanilang request for repatriation. Dahil ho sa experience natin, ongoing naman yung nangyari nating repatriation ng Israel and Lebanon,
may intention to repat, no? Pero later on nagbabago din yung isip. So that's why pag merong intention for repatriation, gusto ko lang i-clarify, it entails a lot of work kasi tuloy-tuloy ang communication ng ating mga DMW and OWA personnel sa ating mga kababayan. Hindi ito parang nakatanggap lang kami ng tawag tas nilista namin sa Excel. Ito ay tuloy-tuloy na komunikasyon. Every now and then, we're doing welfare checks. Now, on the part of our repatriation and assistance division here in the Philippines, we have assisted 885 OFWs. Ito po yung mga nakanselan ng flights, no, dito sa Maynila. 885 from Terminals 3 and 1. We have also provided accommodation to 297 OFWs, and for land transportation, we have provided 171. And for domestic tickets, meaning yung mga kababayan po natin sa Visayas and Mindanao, 134. Pag nakakancel ho sila ng flight, lalo na po yung mga kababayan natin na galing pa po sa Visayas at Mindanao, yung provision sa kanila is just for them to be able to rebook their tickets, yung international tickets, or na-charge to the travel fund. Tapos sila na po yung on their account na dapat mag-book ng kanilang flight pabalik. Dito po tumutulong yung pamahalaan. Gusto ko lang po i-stress. Kasi yung ating mga kababayan, wala naman ho talaga silang, hindi naman nila inasahan na babalik sila. So dito po pumapasok yung efforts ng DMW OWA para po ibalik sila sa mga probinsya nila. So this has been and this is not just now. Lagi naman po itong ginagawa ng DMW OWA, and that's what we do, no? So 885 na po yung na-assist natin sa ating airports. And as we speak, mga kababayan, we have our help desk already stationed. Special help desk po iyan para do sa emergency na nangyayari ngayon. Sa ating pong airport lounges, Terminals 1 and 3. Meron na rin po sa ating Davao International Airport. We are about to set up in Clark International and also in Cebu International to assist our OFWs. Ano po yan? Outbound, inbound po, para mas malapit po at mas madali po yung ating coordination at nasa airport na sila. By the way, I'm saying this because nandun naman din talaga na ang DMW and OWA, but because of the sheer number of, I would say in expectation of yung dami ng babalik at kailangang i-assist, that's why we are already stationing ourselves in these locations and beefing up our personnel and making sure na yung mga resources natin here and in all our overseas posts are enough to be able to serve and be of service to our dear OFWs. Sa mga pamilya po ng ating mga kababayan, ng ating mga OFWs, ang aming pong mga regional offices ay bukas at aming pong hotline. Tawag lang po gamit ang 1348 pag nasa labas po kayo ng Maynila, +6321348, or yung ating mga WhatsApp numbers. Meron din po tayong dedicated email address. Ito po ang tulong@owa.gov.ph. Just to tell you, no, yung isang bansa, napakalaki yun. Our OFWs are all over. And so when we coordinate the repatriation, we make sure na masusundo kung sino dito sa batch na ito. And so it entails a lot of preparation, and it entails us getting the right information, ang tamang impormasyon mula sa ating mga OFW. So please, let me, lang po, nakikiusap po kami naman ang mangungulit. Tawagan niyo po kami. Tawagan niyo po yung mga hotlines, yung ating pong Kamusta Kabayan app, paki-download. Kung may e-gov app po kayo, meron din po doon. Or tawagan niyo po kami para po malaman namin yung kondisyon ninyo, anong kailangan ninyo, at ano pong nasaan kayo. Para kung sakasakaling ikasa na ang plano na i-repatriate, madali na po nating maplano ito. Maraming salamat.